Magandang hapon po uli sa bawat isa. Good afternoon po. Ayun po, ngayong hapon ito sa ating Vesper Service, ang ating pong sermon ay manggagaling kay Dr. Ruben Bredenhoff. Siya po ay galing sa Free Reformed Church at Mount Nasura, sa Mount Nasura, Australia. At ito po ay originally na-preach last 2018. Ngayon po, as we start, mga minamahal ko magulang at kapatid, marami sa atin dito ang nakaranas na mamiss yung kanilang pagkabata. I think pag naaalala nila yon, may mga narinig pa tayo nag-yes. Every time na iisipin natin yung mga ginagawa natin noon, regardless kung ano man ang generation, kung saan tayo nagagaling, kaya nating masabi na masaya ang ating buhay noon, lalo na nung tayo mga bata pa. Siguro lalo na ng mga pagkakataon na nararanasan na natin na tayo ay tumatanda at nakakaranas na ng mga tawag nila ngayon ay adulting season, kung saan padami yung responsibilidad sa buhay, nagdadagdagan yung mga kailangang bayarang bills, kuryente, internet, tubig, rent, mga loans. Siyempre, hindi malalagpas yung mga loans. Tapos, dahil sa dami ng ating mga bayarin sa araw-araw, pati sa kung saan tayo kukuha ng pambayad, kung paano i-manage yung mga bayarin, ay pinoproblema rin naman natin. Kaya pag nagpatong-patong yung lahat ng yon, yung ating mga stress, yung mga iniisip natin, yung mga anxieties natin, yung mga fears na meron tayo, ngayon tayo tumatanda na, minsan napapaisip tayo na parang ansaya nung panahong tayo ay bata pa. Diba? Kasi may mga magulang tayo nag-aasikaso noon. Tayo bata pa. Hindi ka nag-iisip kung may kakainin ka bukas. Hindi mo iisipin kung anong kakainin dahil alam mong may ihahanda sa iyo ang magulang mo. Hindi ka nagtatanong kung, Nay, may kakainin ba tayo? Normally, ang tinatanong natin, may anong ulam ngayon? Kasi alam natin may pagkain. Ganon tayo, wala tayong worries kung may kakainin tayo sa araw-araw. Masarap yan at alam nating ma-enjoy natin to kung kahit simple man tong pagkain or bonggang pangkain, kunyari lalo na pag bagong sweldo yung ating mga magulang. Tapos wala halos obligasyon nung tayo bata, kundi yung sundin lang yung kung ano man yung iutos sa atin ng ating magulang na minsan nagre-reklamo pa tayo. Hindi lang minsan, madalas ata, nagre-reklamo pa. Yung mga gawain sa bahay. Pero yung buhay pagkabata o yung child memories or child season na meron tayo, alam din natin na mahirap ito. May mga challenges din yung mga season natin bilang bata dahil andun yung mga times na hindi pa natin manage masyado yung sarili natin, yung mga emotions natin, yung mga nararamdaman natin, yung mga circumstances sa paligid natin. At saka yung challenge na wala ka ring magawa on your own. Parang fully dependent ka sa iyong magulang. Dahil wala kang pera eh. Yun ang minsan iniisip ng mga bata. Sana magkatrabaho na nila sila para mabili nila yung gusto nila. Later on, ma-realize nila na hindi pala ganun ang nangyayari pag tumatanda na. Yes, childhood can still be a tough time at mahirap nga yun. Pero we could still see this season as a special season in our lives. Because a child enjoys a unique and a very special status sa ating buhay. At actually, ganun din kung titignan natin to sa scriptures, pagdating sa childhood, of how the Bible speaks of being a child as well. Dahil as members of the covenant of God, as believers in Christ, tinatawag din tayong God's children ng ating Panginoon, mga anak ng ating Diyos. Ngayon po, bata man o matanda na sa ating edad, lahat po tayo ay mga anak ng ating Ama sa langit. At yun po ang katotohanan dito. And that will always be a beautiful thing. Ito ay isang bagay na patuloy tayong magpapasalamat at makikita natin at ma-appreciate natin yung status na yon bilang anak ng Diyos.
For as children, we can depend on the Father for everything in our lives. For we know that our Father will always be kind. He will always be patient. And He will always be generous to us, lalo na sa ating mga pangangailangan. And as children, the Father says, we have lots of potential because we bear His family name. We bear His name. Dahil meron tayong calling, mga kapatid. Meron tayong kanya-kanyang obligasyon sa bahay ng ating Ama. But as His holy children, may we always be reminded that we also have lots of help along the way as we do our calling and as we do our obligations before the Lord. At yun po ang ating theme para sa Lord's Day na to, ating Lord's Day 13, kung saan ang title ng ating Lord's Day is, or ng ating sermon is, What manner of love our God has bestowed on us? What manner of love our God has bestowed on us? And ito po yung ating mga points. Adopted by God the Father, filled with the spirit of adoption, second, and third, united to God the Son. Ngayon po, before we proceed, let us all bow down our heads and let us pray. Panginoon, aming Diyos, patuloy kaming lumalapit sa iyo dahil alam namin na sa iyo lang kami makakakuha ng kakayanan na matanggap iyong katotohanan na nagmumula lamang sa iyong salita. Bigyan mo kami ng mapagkumbabang puso, O Lord, na tanggapin ang iyong katotohanan. Bigyan mo kami ng kagalakan sa aming buhay nang sa ganun ay patuloy kayo mamuhay na may matinding pagpasasalamat sa iyo sa bawat papapala at biyaya na binibigay mo sa amin, lalo na sa mga pagkakataong ito na kami po ay nakakarinig ng iyong salita at tinuturuan mo para sa aming pananampalataya at para sa aming buhay na magbibigay kaluguran sa iyo. Tinataas po namin sa iyo ang lahat ng mangyayari at ang maririnig namin ngayong hapong ito. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang ating first point, adopted by the Father. Ngayon po, pag sinabing adoption, sa Tagalog po, pag-aampon, marami po tayong pwedeng maisip pagdating sa aspect nito, both positive and negative in terms of adoption. Lalo na po nung panahon dati sa mga napapanood nating mga palabas, minsan nakikita natin sa palabas yung great reveal, nag-aaway yung magkapatid, yung bida at saka yung kontrabida. Hindi ko nasasabihin yung pangalan. Sasabihin, ampon ka lang, hindi ka totoong kapatid. Lalo na sa mga drama-rama sa hapon na nakikita natin. Pero yun yung minsan may stigma pagdating sa pagkakaroon ng being adopted kasi may negative aspect yung adoption na nakikita natin. May konting, hindi lang konti, lalo na dati, may matinding discrimination pag nalalaman ng tao na ang isang bata o isang tao ay ampon or may stigma pagdating sa mga adopted children. Pero buti na lang po ngayon, sa panahon natin ngayon ay mas nakakaintindi na ang mga tao. Nakikita na nila ang katotohanan pagdating sa adoption and how beautiful it is. And actually may mga, ang layo ko pala sa mic, at actually may mga famous personalities din po na actually adopted. Isa dito ay si Steve Jobs. Alam niyo po ba na adopted si Steve Jobs, ang gumawa or founder ng Apple? Or even si John Lennon na isang vocalist at gitarista ng The Beatles ay adopted din. At marahil sa atin nakakagulat ito tingnan kasi kung titingnan natin, when you look at the idea of adoption, though it is a very simple concept, the adoption in itself, it is quite dramatic kung titingnan natin mabuti. Kasi pag titingnan natin, pag inampo ng isang tao, isang bata, siya ay malalayo sa dati niyang pamilya at aalis sa dati niyang tinitirhan. Ngayon, ang mangyayari ay siya ay mapupunta sa poder ng bago niyang magulang at siya ay mabibilang sa kanyang bagong pamilya. Yun yung dynamics na makikita natin sa adoption. At ito ay legally, completely, and permanently taken into a whole new family. Yun ang nangyayari pag tayo ay nakaka-witness ng adoption or legal adoption. Ika nga. At maaari nating makita dito na adoption is a total change of status.
At hindi lang po yung change of status, kundi a redirection of the course of life. That's another thing that we could see when we look at adoption. Hindi lang yung nagbago ka ng pamilya, hindi lang nagbago ka ng ipelido, kundi makikita din natin na mataas yung possibility na magbabago din yung buhay mo kumpara sa dati. So pag titingnan natin yung isang tao na inampon, it underlines how drastic a change could be to his or her life. At syempre, hindi naman po natin pwede i-assume na lahat ng inadopt ay matindi ang maraming ang possible na maging change pag ang isang tao ay inampon. Dahil maaring iba-iba din naman ang maging situation ng kanilang buhay pagdating dito. Pero for example na lang, kay Steve Jobs na nabanggit natin kanina, ano kaya yung magiging sitwasyon ng kanyang buhay? Ano kaya yung magiging sitwasyon ng kanyang ng course ng kanyang buhay kung hindi pala siya naampon? Kung walang tao o walang pamilyang kumupkup sa kanya at naiwan siya sa dati niyang pamilya, ano kaya yung magiging possibilities? Ano kaya yung magiging future niya? Ano kaya yung magiging opportunities na meron siya? Ano kaya yung magiging upbringing na meron siya? Magiging parehas kaya siya sa naranasan niya nung siya ay na-adopt? Most likely, hindi natin alam, but marahil hindi. Marahil iba yung opportunities na meron siya, iba yung upbringing na mararanasan niya. Pero alam natin lahat kung anong nangyari sa kanya after he was adopted. He founded an influential and multi-billion dollar company, at alam natin yun. Isa yung sikat na cellphone brand. Ngayon dito natin makikita na hindi man ikaw si Steve Jobs or hindi man ako si Steve Jobs at marahil isa lang tayong normal na tao, hindi tayo katulad niya. Pwede nating makita na ang adoption can be a wonderful and a beautiful life-changing thing na mangyayari sa isang tao. Dahil yun din naman ang maaari nating makita sa ating mga sarili, mga kapatid. Hindi man tayo nandun sa legal papers of adoption, but we as Christians experience that change as well as we are being children of God. Tayo ay mga ampon din, mga inampon din ng ating Diyos. We are all adopted as well. Bawat isa sa atin dito na totoong nananampalataya kay Jesucristo. Legally and completely, we have become new members of His family. We've received the status as children of God. Yun po ang ating natanggap. Sons and daughters of God. At marahil sanay na tayo sa ganong idea na patuloy nating naririnig na kaya nating masabi na ako ay anak ng Diyos. Or marahil halos lahat dito ay kaya makapagsabi na anak tayo ng Diyos, hindi lang sa circles ng Protestant church, mali even sa labas, sa ibang denominations, mabilis na lang kayang sabihin na sila ay anak ng Diyos dahil halos naman lahat tayo dito ay nabaptize. Marahil marami sa atin dito ay nabaptized. Nung tayo ay bata pa, na-enjoy natin yung blessing na pinalaki tayo sa isang Kristiyanong pamilya. At actually, mahirap i-imagine na what if pinanganak ka sa isang lugar na Muslim country or isang pamilya na hindi na nakikilala si Kristo. It is a truth and a realization na marahil mahirap natin i-imagine kung titingnan natin mabuti. Kasi tayo, mula noon hanggang ngayon, mula nung tayo nagkamalay dito sa mundo, dahil dito tayo pinanganak sa Pilipinas, matindi yung blessing na naranasan natin na pinanganak tayo sa lugar kung saan tinatawag tong Christian country na lahat ay nakakakilala or majority ay nakakakilala kay Jesus. Kasi mahirap yun sa kanila, nalalaki sila na hindi nila kilala si Jesus at marahil ibang Diyos-Diyosan ang ipapakilala sa kanila. That is why we can consider it a gracious gift and a blessing from the Lord that we are raised by Christian parents. Even if alam natin na not all of them are perfect, hindi naman tayo lahat na lumaki sa, for example, Protestant family. Some of us grew up with a Catholic and upbringing or sa iba-ibang mga denomination. Pero doon natin makikita yung blessing na tayo pinalaki sa isang Christian family. We are way more blessed than to be born elsewhere.
Kaya kahit noon pa man, we've always had that privilege of calling on God as Father. Yun ang ating pribilehiyo. Yun yung tinuturo sa atin. Lalo na pag tayo ay tinuturoang manalangin sa ating Panginoon, na meron tayong Ama sa langit na pwede nating tawagan at panghingian ng tulong. Kasi kung iisipin nating mabuti, mga kapatid, pagdating sa realization na to, nabanggit din sa Bible yung alternative scenario ng mga pagkakataong ito. Yung kung tayo ay hindi kapiling or kabilang sa pamilya ng Diyos, ano yung mangyayari kung tayo ay hindi pala kasama sa pamilya ng Diyos? Kung hindi tayo kaanib or included sa family ng ating Panginoon. Actually, we would be still considered children. Hindi po tayo yung tatawaging mga orphans or mga batang ulila o mga batang walang magulang. Hindi po yun ang itatawag sa atin kung tayo po ay wala sa pamilya ng ating Diyos. Without the God the Father, it is worse than that. Instead, we would be the children of the devil. Dahil yun po, yung sabi sa 1 John 3:10, sabi dito, by this it is evident who are the children of God and who are the children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. Yun po ang tawag sa atin. Children of the devil. If we are not of God, if we are not being saved and we are not being adopted by our Father. And also by nature, we are called children of wrath. Yun po yung isa pang tawag sa atin. Sabi sa Ephesians 2 verse 3, among whom we are all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Yun po ang tawag sa atin. At yun po yung nature natin bago tayo na-convert sa ating Panginoon. Kung hindi po dahil sa pagmamahal at matinding habag ng Panginoong Diyos sa ating lahat dito, mga kapatid, si Satanas ang magiging ama natin. He is in charge of us, shaping us, keeping us near to Himself, full of evil and worldliness, bearing sin and the full wrath of God. If we are not of God, we are of the devil. Yun po yung mga katotohanan doon, mga kapatid. Tignan po natin kung ano yung nausulat ni Paul sa Ephesians 2. Sabi sa Ephesians 2, ni-remind ni Paul sa kanila yung mga pagano na nandoon sa Epeso, kung sino sila dati at kung sino na sila ngayon. Sa Ephesians 2 verse 19, ang sabi dito, so then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. You are no longer strangers and aliens, but a member of His family, member of His household. At ganun din po sa atin, mga kapatid. If not for the covenant grace of God, we'd be enemies of God. Apart from His mercy, apart from His grace, we'd be separated from God and being called strangers and foreigners before the Lord. Mga taong tagalabas na walang kayang gawin kundi dumungaw lamang sa bintana para makita kung ano yung nangyayari sa loob ng bahay ng Diyos. But may we reminded of families, of parents and loved ones, we are no longer strangers, mga kapatid. Wala na po tayo sa labas, kundi nasa loob na ng tahanan ng ating Diyos. At yun po yung kailangan nating patuloy na ipasalamat sa ating Diyos. Hindi na po tayo nasa labas, kundi kinupkup niya at kinip niya sa kanyang pamilya. Ngayon po marahil initially pwede nating maisip na big deal ito pag, for example, if you go back to the idea of adoption, na pag nalaman natin na may isang taong kilala natin na adopted or ampon, minsan na pag-uusapan na marahil maisip natin at hindi natin maiiwasan pag-usapan yung mga bagay na yun. Pero para sa atin, mga kapatid, kung titingnan natin mabuti, ito ay isang napakagandang pagpapala. Dahil hindi lang tayo naligtas sa matinding kahirapan o sa possible abuse or marahil sa maagang pagkamatay, hindi lang tayo naligtas sa ganong status or possibilities of future, ngunit tayo ay naligtas sa walang hanggang impyerno
ang buhay na walang katapusang parusa at paghihinagpis dahil sa galit at poot ng ating Panginoon dahil sa ating kasalanan. Doon po tayo niligtas, mga kapatid. Adopted by God the Lord, we've been made into kings and queens. Adopted by God, we've been given great wealth. Sabi nga, an inheritance that can never perish, spoil, or fade. Ito po yung sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 4. So ngayon po, this reality or this truth about adoption, paano nga po ba ito nagiging possible sa atin? Paano nga po ba nagiging posible na tayo ay inadopt or nagiging anak ng ating Diyos? Na ikaw at ako ay magiging ampon or adopted sons and daughters of God. And definitely alam natin na hindi ito dahil tayo ay karapat-dapat. Hindi ito dahil there is something in us, that's why God has chosen us to be His children. Hindi po yun. Dahil alam natin na hindi isa man sa atin dito na karapat-dapat na tawaging kanyang anak. At dito makikita na natin, kung titingnan natin sa panahon ngayon, yung mga pamilyang gustong mag-apon actually, merong mga magulang na may specific na preference bago sila mag-ampon. Meron na silang pwedeng piliin na pwede silang pumili na either gusto ko lalaki or gusto ko babae. Or marahil gusto nila sanggol pa lang ang i-adapt nila or yung iba naman gusto medyo malaki na, medyo toddler na. Or tapos yung iba, ang preference na gusto nila may ibang lahi. Ayaw nilang mag-adapt ng Pilipino, gusto nila Korean. Ako naman. Korean o kaya ibang lahi. Usually, yung Americans ang gusto, Asian yung lahi na ina-adapt. Pero ganun yung mga preferences o yung mga mapapansin natin sa mga nag-a-adapt. Lalagpasan nila yung mga hindi nila gusto at pipiliin nila yung tingin nilang tama para sa kanila at para sa kanilang pamilya. Pero kung babalikan natin yung sa atin, mga kapatid, there was actually no reason for God to choose us as His own. Again, no reason for God to choose us as His own. Because we were unrighteous before Him and we were considered enemies of God. There was no reason for the Lord to choose us in any way. Kung worthiness lang ang iisipin natin, kung sino ang worthy sa atin na tawaging anak ng Diyos, wala po ni isang papasa sa atin. Wala po ni isang mapipili sa atin, mga kapatid. Pero napakaganda po ng sinabi ng ating catechism. We are adopted children of God, adopted by grace through Christ. We are adopted children of God, adopted by grace through Christ. And this is the only possible basis of our adoption. Only through God's amazing grace. And nothing more, nothing less. Only because of His grace. It's free and undeserved love towards His people. And that adoptive grace is shown only through Christ. As the Catechism says in Lord's Day 13, it says that Christ alone is the eternal, natural Son of God. And totoo naman po yun. It is Christ alone who is the eternal and natural Son of God. Ibig sabihin, si Kristo ang natatanging anak ng Diyos bago pa man nagsimula ang lahat ng ito. Bago pa man nilikha ang lahat, si Kristo lamang ang natatangi, ang nabugtong anak ng ating Diyos. He is the everlasting Son of God. He is the beloved Son, one who is equal to the Father in knowledge and honor and power and rule. Ibig sabihin, hindi siya created being tulad nating lahat dito. He is eternal. And He was generated out of the being of the Father in eternity. Kaya nga kahit sa scriptures, ang sabi ni Jesus sa John 5 verse 26, for as the Father has life in it Himself, so He has granted the Son also to have life in Himself. This means that only Christ has legitimate rights. Again, only Christ has the legitimate rights to call God His Father. It is only Christ. But because of His grace, mga kapatid, through Christ, His Son, tayo
ay inampo ng ating Diyos Ama upang maging mga anak at tagapagmana. Bilang Ama, buong habag niya tayong tinanggap bilang kanyang mga anak. He unites us to Christ and He gives us the same rights, same privileges, and honors held by His glorious Son. And here's something that we are to look at pagdating sa katotohanan na ito. At baptism, nung tayo po ay bininyagan, God confirms His covenant promises to us. With that sprinkle of water, He declares, "You belong to me. You are part of my covenant family." Though baptism itself does not guarantee salvation, it is a sign and a seal of His grace, assuring us that just as a loving father provides for his children, He promises to care and continuously show love to us. At na kahit na matagal na itong nangyari sa atin, mga kapatid, kaya nating magtiwala sa Kanya dahil Siya ay tapat sa lahat ng Kanyang pangako. God promised to be our Father, and as our Father, He promised to give everything that we need in this life, especially eternal life. At ngayon, sa lahat ng anak ng Diyos, lahat sa atin dito, tayo ay kaya nating umasa na patuloy nating mararanasan ang pagmamahal at mapagpalang habag ng Diyos sa atin dahil sa pangakong iyon. Bilang Kanyang mga anak, kaya nating pakalmahin ang ating mga puso at ilatag sa Kanya ang ating mga takot at pangamba sa ating buhay. Matibay, mga kapatid, ang ating pananghahawakan dahil nasa atin ang pangako ng ating Diyos. Maririnig natin ang salita at pangako niya na nagsasabi sa atin na parang ganito, "Aking anak, binibigyan kita at bibigyan kita ng pagkain sa araw-araw at pupunan ko lahat ng iyong pangangailangan. Hindi ko hahayaan na subukin ka ng higit pa sa iyong makakaya at ako mismo ang magbibigay sa iyo ng daan upang makayanan mo ito. At patitibayin kita sa bawat tuksong darating sa iyo. Tuturuan kita sa pamamagitan ng aking salita at patuloy kitang huhubugin upang maging kawangis ni Kristo." Na parang yun ang mga pangako at patuloy nating panghahawakan sa ating Diyos Ama sa langit. May we all remember that even in the hardest and worst of times, the Father says that our salvation is never in doubt because it is secured in Him. Now, being a child means that even while we sin, even on the aspect of sinning, even in our lives of weaknesses and trials, sa mga pagkakataong tayo ay bumibigay at nahihirapan sa mga pagsubok ng ating buhay, we may always expect that we will receive His mercy. Dahil ang katotohanan na naiintindihan niya, mga kapatid, ang ating mga kahinaan. Naiintindihan niya at alam niya lahat ng ating karupukan. Alam niya kung sino tayo at kung paano at kung ano ang pinagdaanan natin sa buhay noon, nung tayo bata pa, nung tayo ay nasa buhay natin, nasa challenging moments natin. Nakikita ng Panginoon at alam ng Panginoon lahat at naiintindihan niya lahat ng pinagdaanan natin. Tulad ng sabi sa Psalms 103, "As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. For He knows our frame, and He remembers that we are dust." Kaya nga po, yun ang patuloy nating comfort na panghahawakan pagdating sa ating Panginoon. At sa Kanyang matinding awa sa atin, mga kapatid, tayo ay patuloy na tatanggapin ng ating Ama. Kahit na minsan tayo mismo ay sumusubok na lumihis ng landas at lumayo, palayo sa Kanya or tumakbo, palayo sa Kanya. Tulad nung parable of the prodigal son. Isa yun sa mga parables na nakikita natin na yung buhay ng isang anak na pinili na tumakbo papalayo sa kanyang anak at sa kanyang ama. Nakikita natin dito kung paano yung bunsong anak ay nagrebelde sa kanyang ama. Winaldas lahat ng pera na kanyang natanggap at winaldas to sa mga babae, sa alak at sa lahat ng kamunduhan. At nung panahon na walang-wala na siya, napilitan siyang magtrabaho at magtrabaho ng hindi kaaya-aya. Hanggang sa bumalik siya na walang mukhang kayang iharap sa kanyang ama.
at handang tanggapin na hindi na siya karapat-dapat na tawaging anak ng kanyang ama dahil sa kanyang mga nagawa. Yun ang nakikita natin sa batang iyon. At marahil pwede nating sabihin o pwede tayong mag-react na grabe naman kasi yung ginawa ng anak na yon. Napaka-selfish nung batang iyon. Walang respeto at pagmamahal sa kanyang magulang. Kinalimutan ng kanyang ama at puro pansarili na lang ang gustong ginawa sa kanyang buhay. Pero kung titingnan natin mabuti mga kapatid, hindi naman to nalalayo even sa buhay natin. Yung nakita natin sa prodigal son, hindi ito nalalayo sa atin. May mga pagkakataon na tayo ay nakalimot sa ating Ama sa langit. At kinalimutan din natin ang kanyang mga salita. At ginagamit natin yung mabubuting bagay na binigay sa atin ng Panginoon para sa wala, para sa pansarili nating agenda. Sinasayang lang natin yung mga blessings na yun at we take them for granted. At sinusubukan nating mamuhay ng sa sarili lang natin hanggang sa makikita natin at marirealize natin na patuloy lamang na magdudulot ito sa atin ng problema at kapahamakan. Ito yung buhay na patuloy na mangyayari sa isang taong magsusumikap na gawin ang lahat, mabuhay lamang na wala ang Diyos sa kanya. Yet God the Father, our Lord, is slow to anger and abounding in love. Tulad nung nakita natin sa parable. Siya yung Ama na walang tigil sa paghihintay na tayo ay makabalik sa Kanya. Siya yung Ama na handang magpatawad sa kanyang mga anak. At siya ay nandiyan at nagagalak at nagdidiwang dahil sa mga pagkakataon, sa bawat pagkakataon na tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya nga po gano'n na lang nasabi ni John sa kanyang letter sa 1 John chapter 3 verse 1. 1 John chapter 3 verse 1. See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God, and so we are. And so we are. Ganun po katindi ang kanyang pagmamahal, mga kapatid. Ganun po kalalim ang pagmamahal na meron siya para sa ating lahat. Pero nawa makita natin na ganun din po kabigat ang ating responsibilidad bilang kanyang mga anak. Hindi po natatapos doon sa blessing ito, mga kapatid. For us, His sons and daughters, those who are adopted and reborn through God's grace, we need to share in who our Father is. We are from His seed, sabi sa John na nabasa natin, producing by His life-giving power. And whoever has been born of God does not keep on sinning. Whoever who has been born of God does not keep on sinning. At yun po yung mahirap dito kung titingnan natin. Kung babalikan natin yung sabi sa 1 John 3 verse 9, no one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, ang totoong anak ng Diyos ay hindi magpapatuloy sa kanyang pamumuhay sa kasalanan. It's not just a status change. Hindi po dapat tayo patuloy na mamuhay sa ating kasalanan, not willfully, not intentionally. At kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, kung ikaw ay totoong nabuhay ngang muli, hindi mo pipiliing mamuhay bilang isang rebelde laban sa Kanya. If you really know the Father, then you'll want to stay near the Father, and you'll want to stay far from all that offends our God, for all that offends our Father. Ang ating Panginoon mismo ang nagsabi sa atin, sabi sa Matthew 5:8, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. And actually, that's a very high standard. Sa ngayon nga pag sinasabi natin perfect, parang wala. Dumadaan lang sa atin yun. Kasi parang feeling natin, hindi naman natin kaya yun at hindi para sa atin yun. But still, it is the command of God towards us that we are to be perfect. The children are expected to be like their parents, cut from the same cloth. And if God really has
become our Father, then we must do as He does, and we must be as He is. That is our calling, mga kapatid, in the household of God, to imitate Him in all things. At nawa ito po ang ating maging reflection sa ating unang point. Nakikita po ba natin at nakikita po ba sa buhay natin na tayo ay totoong Kristiyano? Dito sa simbahan, maaari. Pero sa ating mga trabaho, nakikita po ba natin na tayo ay Kristiyano? Huwag na po tayo lalayo. Sa ating mga pamilya, nakikita po ba ng ating mga anak, ng ating mga magulang, ng ating mga asawa, na tayo ay totoong Kristiyano? Are you holy like God is holy, even when temptations appear? Tayo ba ay nagiging tapat tulad ng ating Ama pag tayo ay nagbibitaw ng ating mga salita? At tayo ba ay maawiin sa ating kapwa tulad ng ating Ama na puno ng awa? Napakahirap, mga kapatid. Napakahirap. Pero nawa, mapaalalahanan tayo na makakaya natin to. It is all because we are filled with the spirit of adoption. And that is our second point. We are being filled with the spirit of adoption. Ngayon po, in terms of this aspect, kapag may nakita tayong mga bata, lalo na yung mga maliliit na bata na makukulit na, yung tumatakbo na, yung makukulit na, yung very energetic na, pag nakikita natin sila nilalagay sa isang mas mataas na lugar, for example, sa playground, tinataas sa taas na lugar, o kaya even sa bahay, minsan nakikita natin may batang nilalagay sa taas ng ref or sa table or kung saan man. Tapos ang sasabihin ng magulang, talon. Diba? Nakaganon pa yung magulang. Tapos yung anak, inuutusan na, tumalon ka sa kung nasaan ka. Ang mapapansin natin sa mga bata, wala silang hesitation sa mangyayari. Pag sinabing talon ng magulang, tatalon yan. Walang second thoughts. Wala silang hesitation dahil alam nila na sasaluhin at sasaluhin sila ng kanilang mga magulang. At nung bata pa tayo, parang yun yung marirealize natin. Bakit ba parang napakabilis nating magtiwala nung tayo mga bata pa? Bakit ba parang kayang-kaya nating magtiwala sa mga tao sa paligid natin? Pero nung tayo tumanda na, bakit nga ba parang pahirap ito ng pahirap? Pahirap na magtiwala sa ibang tao, even sa ating mga pamilya. Minsan, nahihirapan na rin tayong magtiwala. Siguro dahil nakaranas tayong masaktan, kaya ganun. Sa lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay at sa mga taong nakasama natin sa ating buhay. Ngayon, kung titingnan natin ito bilang isang kasalanan in the aspect of sin, ito yung mga karanasan na nakasanayan na natin, na parang normal na at nakikita na natin patuloy sa ating buhay. At ano itong mga to? Ito yung mga nakasanayan natin na nakakarinig tayo ng pangako sa atin na hindi naman natutupad. Patuloy nating naririnig pero hindi naman natutupad. O yung mga pagkakataon na tayo ay nakaranas na mabigo ng ibang tao sa paligid natin. Kaya kahit na minsan yung katotohanan na kahit na naiintindihan natin ang katotohanan pagdating sa ating Diyos, na alam natin na siya ay banal at alam natin na siya ay tapat sa kanyang salita at sa kanyang mga pangako, bakit nga ba parang may struggle pa rin tayo pagdating sa pagtitiwala sa kanya? Bakit nga ba parang ang hirap pa rin? Na minsan kailangan pa rin ma-convince tayo bago tayo fully magtiwala sa ating Diyos. Marahil siguro ganun din yung realizations ng mga magulang na nakaranas mag-ampon ng anak. Kasi yun yung reality na it's one thing to get the official papers done. It's one thing na maasikaso at matapos lahat ng kailangan para ma-process yung papeles o yung mga lalakarin at officially makatanggap ng court declaration para sa adoption ng kanilang anak. But it's another thing to go home and build a relationship with that child. Madali lang yung formality, madali lang yung lakarin yung papeles, at madali lang yung mabago yung status at mabago yung pangalan ng isang bata. But it is another thing to build that trust and relationship
dun sa anak. Trust, love, and openness would take time and effort dahil hindi siya basta-basta nangyayari. At para sa atin, in terms of our adoption, God gives us His Holy Spirit to make our adoption work. It is through the Holy Spirit that the adoption would work in us. Hindi lang po ito yung status na dapat magbago pag tayo naging Kristiyano. Hindi lang ito yung label na ako'y Christian dahil lahat naman may label na Kristiyano. Lahat ay kaya magsabi na sila ay Kristiyano. Hindi ito yung basta lang kaya magsabi na ako ay anak ng Diyos. Kundi dapat yung puso natin ang mabago. Hindi po yung status. Hindi po yung ano yung kaya mong sabihin. Kundi yung totoong estado ng ating buhay, yung estado ng ating puso. And it is only by the Spirit that we can accept our new Father. Only by the Spirit that we can trust Him with our heart, soul, mind, and strength. At kaya nga po ganun kaganda yung sinabi ni Apostle Paul sa Romans 8:15. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. It is the Spirit, mga kapatid, that makes it real in our lives. Instead of being suspicious, instead of doubting, now you can believe it, that I am a child of God. And the Father is someone that I could trust. At sa susunod na verse mismo, mga kapatid, sa verse 16, sabi dito, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are the children of God. Paul says here, the Spirit bears witness. Ibig sabihin, para siyang counselor natin, para siyang advisor natin, para siyang mediator natin. Sa loob ng ating puso, doon siya naninirahan, mga kapatid, ang ating banal na Espiritu Santo. At siya ang naggagabay at magtuturo sa atin sa lahat ng bagay na kailangan nating matutunan at makita sa ating buhay. As if the Spirit says, you don't have to be burdened by your past sins. And you don't have to be anxious about the uncertainties of the future. For you are in the Father's hands. Listen to the words again. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are God's children. Ang Holy Spirit ang patuloy na magre-remind sa atin na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang Holy Spirit ang patuloy na maggagabay sa atin na tayo ay hindi ligaw at hindi nabubuhay sa sarili lang natin, kundi tayo ay anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit. At napakatindi ng kanyang maidudulot sa atin. Sabi dito, through the Holy Spirit, by Him we can cry out, Abba, Father. Pag sinabing Abba, it is a term of special closeness pagdating sa child at saka sa kanyang father. Maaring si Paul mismo ay nakapagbanggit ng ganong salita nung tinatawag niya ang kanyang ama sa lupa para humingi ng tulong or para humingi ng atensyon o kaya tawagin siya out of love. And it's even what Jesus, the eternal and natural Son of God, said to the Father when He was praying to the garden, Abba, Father. Yun ang tawag niya sa kanyang ama. For a child will honor his father, obey his father, love his father, and expect everything from him alone. That is what it is to be God as our Abba, or to have Him as our Abba, Father. Nawa by the Spirit, ganun po sana tayo manalangin, mga kapatid. That may we call Him Abba, Father. And this is praying to God with humility of a child, but also in the confidence of a child. Kasi tulad nga ng sinasabi natin, simple lang tumanaw ang mga bata sa mga bagay-bagay na nasa harap nila. Straightforward sila mag-isip. Hindi sila yung parang marami pang kailangang i-consider, marami pang kailangang isipin, hindi sila yung paikot-ikot pa o mapapaisip pa ng sobra bago sila maniwala o magtiwala. Or worse, talagang
pagdududahan pa natin ang mga tao sa paligid natin, hindi sila ganun. Hindi siya mag-aalinlangan sa pangako ng isang tao, lalo na sa mga magulang niya. Mabilis maniwala at magtiwala ang isang bata. Ngayon po, kung ganun kabilis at ganun kadali sa mga bata na magtiwala sa kanilang Ama dito sa lupa, kung saan alam natin na hindi naman perpekto ang ating mga amas dito sa lupa. Alam natin na minsan may mga pangako ang ating tatay na hindi naman natutupad. Naalala ko po, may pangako, wala po akong sama ng loob dito, may pangako po ang aking tatay na ako i-enroll sa Milo Best. Milo Best pa po yung tawag doon. Isa po yung training sa basketball. Kada taon, sasabi niya, anak, pag-enroll kita sa bakasyon sa Milo Best. Pero dadating yung bakasyon, hindi naman nangyari. Tapos mananangakaw uli. Mga ako siya, bale, next year. Pero magtitiwala pa rin ako na, na i-enroll niya ako. Pero hindi naman nangyari talaga. Pero ganun yung nakikita natin na kaya nating magtiwala pa rin sa ating mga magulang. Kahit na hindi naman minsan natutupad, pero kaya nating magtiwala dahil magulang natin sila. Ngayon, bakit kaya hindi natin kayang magtiwala sa ating Diyos, Ama? Tulad nung tayo ay bata pa. Bakit kaya pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa mga pangako ng Diyos sa atin, minsan kailangan natin ng matinding convincing para magtiwala sa Kanya. O minsan mapipilitan pa tayo o aabot pa tayo sa point na makakaranas tayo ng matinding pagsubok. At doon lang tayo matututo na magtiwala sa Kanya. Pagdating sa ating Diyos, mga kapatid, nawa wag tayong magdalawang isip. Wag sana tayong mag-alinlangan. But may we look at Him and trust Him with an unquestioning and unwavering faith. Yun po nawa ang ating panghawakan at yun po nawa ang ating maging tanaw sa ating Diyos. Ang isa pa na makikita natin sa verse na binasa natin, by the Spirit we cry out, Abba, Father, is that word cry. Yung salitang cry or pag-iyak sa ating Diyos. That can be a strong expression of a child's trust in a father. Ang mga bata po, lalo na yung mga sanggol pa lang, yung mga maliliit pa lang, ay hindi pa kaya magsalita or mag-explain ng lahat ng pinagdadaanan niya or lahat ng nararamdaman niya. At ang gagawin niya ay iiyak na lamang siya pag hindi niya alam kung ano yung gusto nila or kung ano yung nangyayari. At sa bawat pag-iyak, ang mapapansin natin, ang magulang ang bahalang alamin kung ano yung problema ng anak. If you figure out niya, pag umiiyak yung bata, ano ba ang problema? Ano ba ang gusto ng anak ko? Susubukan niya lahat, makita lang na tumahan yung pag-iyak ng kanyang anak. Ano ba yan? Gutom ba siya o kailangan ba ng dede? Gusto ba itayo? Gusto ba ihele? O gusto ba matulog na dahil inaantok na? Gusto ba ilagay sa duyan? Yun ang mga makikita natin na reactions or responses ng mga magulang sa mga umiiyak na anak. Ngayon po, ang punto dito ay na gusto kong sabihin ay, ibig sabihin, hindi kayang hindi pansinin ng magulang ang pag-iyak ng kanyang anak. Hindi kayang hindi pansinin ng magulang ang pag-iyak ng kanyang anak. And in just the same way, we can cry to God in prayer. You might cry to the Lord with the hurt of life. Sa lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay, pwede mong iiyak sa ating Panginoon yan. Sa lahat ng iyong pangungulila, sa lahat ng iyong mga pagod, sa lahat ng frustrations mo, sa mga nangyayari sa buhay mo na hindi mo inaakala na ganito yung mangyayari. Pwede nating iiyak sa Panginoon ang lahat ng ito. Nawa, yun ay hindi natin kalimutan, mga kapatid. If you cry out to the Father, you will be heard. For through the Spirit, we can trust that the Father is listening to us when we cry to Him. It is only through the Spirit that we can pray before the Lord. It is only through faith and through the real faith in Him. And then the Spirit helps us to live like the children we've become, for He renews us and He gives us life. This is another thing that the Holy Spirit helps us with.
naalala niyo po yung pinag-usapan natin kanina na either we are born of the devil or born of God. Either we are controlled by the sinful nature or we are controlled by the Spirit. And by the Spirit, you can put to death the deeds of the body. At mababasa natin yun sa verse 13. Ibig sabihin, by the Spirit, we can start forgetting all the bad habits we learned along the way. And by the Spirit, we can begin to live like faithful children of the Father. It is only by the Spirit that we could live a new life. Hindi yun dahil sa pipiliin natin or tayo lang sa sarili natin yung magdidesisyon na bagong buhay na to. Minsan ganun yung isip natin na, sa nangyaring to, magbabago na ako. Pero makikita natin na kung hindi dahil sa paggabay ng Holy Spirit sa atin, hindi sa paggabay ng Diyos sa atin, hindi natin kayang magbago on our own. Pwede tayo magsisi, pero yung pagbabago ay manggagaling sa ating Diyos. Hindi lamang sa atin, mga kapatid. Pero ito po ay hindi instant, ang pagbabago na to. But it is rather a long process that we are to be reminded with. Yung sanctification natin, yung transformation na meron tayo, at yung training na mararanasan natin bilang kanyang mga anak. It is by the Spirit alone that could help us with all these journeys of life na meron tayo. And we can be sure that this glory would come. The promise of God will come. Sabi nga po sa 1 John 3 verse 2, Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. He says that we are already the children of God, and that's our status. At kung yun ang status natin ngayon, mga kapatid, yun din ang patutunguhan natin sa araw na tinakda ng ating Diyos. That one day, at the right time of God, our transformation will be complete, and we shall be like Him. And that it will be our only hope. That one day, we would be like Christ. And there will be a marvelous family reunion of the Father with His sons and daughters. And one day, we'll get around the corner and we'll finally see God as who He is. And it is all because we are united to God the Son. And yun po ang ating last point. It is all because we are united to Christ. Kung babalik po tayo sa concept ng pagiging bata, ang isang maliit na bata, parang tulad ng isang tao na bago pa lang sa pananampalataya. Ang isang bata at isang taong bago pa lang sa pananampalataya ay pwedeng magmukhang mahina at pwede siyang magmukhang vulnerable sa paligid niya, lalo na pag inatake ng kaaway. But may we all be reminded that that person, ang taong totoong naging kabilang na sa pamilya ng Diyos, ang taong naging anak ng Diyos, no matter how young or old he or she in the faith, already has an almighty helper standing on his or her side. Ito ay isa pang pangako na kaya nating panghawakan, mga kapatid, bilang covenant children ng ating Panginoon. It's a promise from God the Son that He promised to unite us with Him in His death and resurrection. Even as little children, we're united to Christ and members of His family. Ito po ay isang katotohanan na panghahawakan natin, hindi lang ngayon, kundi magpakailanman. Sabi nga po sa Romans 8:17, and if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ. Ano po ba pag sinabing heirs or yung tinatawag na tagapagmana? A joint heir is someone, tulad natin, yung status natin. A joint heir is someone who shares in the inheritance that another person receives.
Again, yun yung status. A joint heir is someone who shares in the inheritance that another person receives. Ito ay parang nagbubukas ka ng last will and testament matapos na pumanaw ang isang mayamang tao. Pagbukas mo ng last will and testament, mababasa mo dito lahat-lahat ang listahan ng kanyang mga ari-arian, lahat ng kanyang properties, lahat ng kanyang bahay, lahat ng kanyang lupa, lahat ng kanyang pera, lahat ng kanyang inipon na yaman, at lahat ng mga bagay na importante sa kanya. Tapos mababasa mo sa ilalim ng document ng will and testament na kasama ng kaisa-isa niyang anak, ikaw ay damay sa lahat ng ito as beneficiary. You have full entitlement of all those riches. Para kang isang tao na initially hindi niya kaano-ano, isang estranghero o isang outsider, pero bigla kang tinanggap sa kanyang pamilya, kaya lahat ng ito, lahat ng yaman na meron sila ay matatanggap mo rin. You're a joint heir of those riches. And these are not material riches, mga kapatid, but a full richness in Christ. But may we be reminded that first it belongs to Christ, not to us. It all belongs to Christ. He fulfilled all righteousness by obeying the law flawlessly. He earned a glorious resurrection by His suffering and death. He gained a heavenly throne through His finished atoning work, and rightfully all of His. Yet by adoption, now it's also ours, for we are joint heirs with Christ. Ano pong ibig sabihin nito? It means that His righteousness is ours. His obedience is ours. His suffering is ours. His death is ours. His resurrection is ours. And we even share in His glory. At ang pinaka-importante sa lahat, pag sinabi na tayo ay kaisa na kay Kristo, pag tayo ay joint and united in Him, ibig sabihin tayo ay pinalaya na sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Tayo ay pinalaya na sa walang katapusang kamatayan at puot ng ating Diyos dahil sa ating kasalanan. And let us not forget that being united to Christ calls us to lead a different kind of life. At ngayon pa lang, mga kapatid, think of how Jesus spoke in His new family sa Matthew 12:48-50. Matthew 12:48-50. Sabi ni Christ dito, "Who is my mother and who are my brothers?" And stretching out His hand towards His disciples, He said, "Here are my mothers and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." The Holy Family of Christ is known as those who do the Father's will. Lahat ng tao ay pwedeng magsabi o mag-claim na sila ay anak ng Diyos. Pero ito ay mapapatunayan lamang sa kanilang pamumuhay bilang totoong Kristiyano. Wala sa salita, wala sa status, hindi rin sa kung saang church ka nabibilang, kundi sa kung paano ka mamumuhay bilang totoong nananampalataya kay Jesus. We are known as God's children when we walk in His steps, doing the will of our Father in heaven. And as children of God, we do have our obligations, but with great joy, mga kapatid, we can fulfill them. Isipin na lang natin kung sino bale sana ang ating Ama dito sa mundo. Kung hindi tayo sa Panginoon, kundi ito'y si Satanas. Kung hindi tayo iniligtas ng ating Diyos, nasaan po kaya tayo ngayon, mga kapatid? Kung hindi tayo sumuko sa ating mga kasalanan at nagkaroon ng totoong pananampalataya sa Kanya, nasaan po kaya tayo ngayon?
Ipaalala sana natin na lagi sa ating mga sarili na tayo ay iniligtas at inampon ng ating Diyos Ama sa langit. Inampon tayo papalayo sa matinding kahirapan, pagdurusa at kamatayan, at inampon niya tayo sa kanyang pamilya sa langit. When we think about these things, we can only say with the Apostle John, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God, and that is what we are. So let us live like the children we are, having that childlike faith. Again, childlike, not childish. Iba po ang childish. At nawa po, matuto tayong sumuko at magpakumbaba sa Kanya. Magtiwala sa ating Ama sa langit. Sundin ang Kanyang mabubuting utos at panghawakan ang Kanyang mga salita. May we welcome the Spirit of adoption, the Helper, our Helper, the Holy Spirit, and may we acknowledge Him daily in our lives. And then let us embrace the eternal and natural Son of God, your Savior, Jesus Christ, and in everything, live for Him and act like Him. Kaya nga po mga minamahal ko magulang at kapatid dito sa Zion Covenant Reformed Church, nawa tayo po lahat dito, matanda man o bata, bago man o hindi na, matagal na sa ating pananampalataya, nawa tayo lahat ay mabuhay bilang tapat na mga anak ng Diyos. Sapagkat tulad nga ng sabi ni Kristo tungkol sa mga bata sa Mateo 19 verse 14, hayaan ninyo ang mga maliliit na bata at huwag ninyo silang pagbawalang lumapit sa akin, sapagkat sa mga tulad nila nauukol ang kaharian ng langit. Tayo ay mga anak ng Diyos, dating ligaw, mga makasalanan, ngunit iniligtas at kinupkup niya para maging bahagi ng kanyang pamilya at kanyang kaharian. Lumapit nawa tayo kay Kristo na may pusong tulad ng isang bata, may tiwala, pagpapakumbaba at pananampalataya. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita na aming narinig. Salamat sa comfort na nabibigay nito sa amin. Salamat sa encouragement, O Lord. Salamat sa katotohanan na nag-e-establish, Panginoon, ang aming pananampalataya. Salamat sa karunungan na aming natututunan sa bawat katotohanan ang aming naririnig. At salamat sa iyong habag at pagmamahal sa amin na kaya namin itong panghawakan ng may buong pananampalataya sa aming buhay. Patawarin niyo po kami kung minsan kami ay tulad ng isang bata na patuloy na lumalaya sa kanyang ama. Patawarin niyo po nawa kami kung sinusubukan naming mamuhay ng sa sarili lang namin. Patawarin mo kami, Ama, kung tingin namin sa aming sarili, kaya naming buhayin ng aming sarili lang sa sarili lang namin, na hindi namin ang kaya ng tulong ng iba. Kaya eto kami minsan ay nahihirapan at minsan naliligaw na sa aming buhay. Patawarin mo pa kami, Panginoon, pag instead na umiyak kami sa iyo ay pumupunta kami sa kamunduhan, lumalapit kami sa aming mga kasalanan, at yun ang ginagamit naming paraan para kami ay makalimot sa aming mga problema at pinagdadaanan. At salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin na meron kaming Ama sa langit na patuloy na nag-iintay sa amin na makalapit at magsisi sa aming mga kasalanan at patuloy na dumepende sa iyo sa aming buhay. Salamat sa iyong anak na si Jesucristo na nagligtas sa amin, sa buhay na kanyang inaalay para sa amin. At salamat sa pangako mo, Panginoon, na aming nararanasan, na binigyan mo kami ng iyong banal na Espiritu para tulungan kaming mamuhay sa mundo ito na aming ginagalawan, sa mundo na puno ng kasalanan, sa mundo na puno ng kapahamakan, sa mundo na punong-puno ng masasamang bagay, O Lord.
Pero sa mundong ito, O Lord, ginabayan mo kami at binigyan mo kami ng iyong banal na Espiritu para kami iingatan, kami gabayan, at patuloy na bigyan ng kapayapaan sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sa iyong salita. At nawa mamuhay ito sa aming buhay. Hindi lang sa aming isip, hindi lang ito para matandaan namin ang katotohanan ito, bagkus ito ay magpatibay pa sa aming palalampalataya. Dahil alam namin na ikaw lamang ang kaya magbigay ng matibay ng pananampalataya sa aming buhay. Hindi po namin to kaya on our own. We can never convince ourselves on our own. That's why we submit ourselves to you, O God. Help us with our weak and little faith, and may we continue to trust you in our lives. We thank you for this afternoon. We thank you for your goodness and your faithfulness, for you are a great God, our loving Father, and we thank you. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen.